Welcome to Usapang Light, ang podcast na walang halong tama. Usapang Light Podcast is available on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and we also upload our audio sa YouTube. You can listen to all our episodes for free. And also, please do follow us sa aming mga social media accounts. We have facebook.com/usapanglightpodcast and on Instagram, just follow us at Usapang Light Podcast. Yes. And we are on our last episode for our Feb Ibig mini-series. Congratulations! Kailangan natapos natin yun. Naitawid natin. Let's go. Yes. Oh, thank you so much sa mga sumubaybay ng aming mini-series for this February. Pinipilit namin itawid every week yung mga episodes. So, sana naman meron kayong mga nakuha kahit papano and na-enjoy nila sana. At yes, most importantly, importantly, na-enjoy nila yung yes, time. sana na-enjoy nyo. Correct. Ilang minuto din per episode, ha? Oo. 20 to 30 minutes of their Hopefully, time. na-enjoy nyo at talagang Yes. natuwa din mga kayo. Meron kayong napulot na kahit Kahit konti. something. Yes. Yun. So, yun. Maraming salamat sa ating mga supporters and listeners ng mga Collighters Supporters natin. talaga. Oo, kasi they support Meron na bang us. meron na ba tong pang ads? Meron ba tayo nakukuha dito? Ganyan. Malapit na. Malapit na. May Yun. fan club na ba tayo? Ganun. Pwede din. Malapit na. Dadating din tayo dyan. Tsaga-tsaga lang. Sa ngayon, pa isa-isa, 2 viewers. Then, joke lang. Hindi, we really appreciate yung bawat isang nakikinig sa atin. So, thank you so Absolutely. much. And for Thank our you. last episode dito sa ating mini-series, alam nyo, a few days ago, a friend asked me, ano daw yung attachment style ko? Sabi ko, attachment style? Sabi ko, ganun. Ang alam ko lang, love languages kasi. Yun yung common love languages. Email attachment yan, alam ko. Email Yun lang din ang alam ko sa attachment. Email attachment. Yun lang Mga din alam ko sa mga attachment. iwas tong mga to sa... Sabi ko, hindi ko alam kasi hindi ko alam ano ba yung attachment styles. So nag-try akong mag-research and then yun na nga, ginulo ko na kayong dalawa. Tapos tinanong ko na sa inyo, sinabi ko na, uy, this is a good topic para sa podcast natin. And naisip ko, fit din siya sa ating mini-series. So, why not? Let's go ahead and discuss it. At para tulungan tayo dito sa episode na to, wala man tayong guest, pero we did some research and most of the information na sasabihin natin sa episode natin yon will come from the Attachment Project or attachmentproject.com. Nabigyan pa tuloy ng assignment. Yes. Ayoko pa naman ng assignment Pero, dahil masunurin naman akong bata, nagbasa-basa nga ako based dun sa link na sinend ni Kat, tsaka dun sa sinabi niyang topic. So, apparently, yung attachment pala ay may iba't ibang style nga. And si John Bowlby, sabi niya sa kanyang research as a psychiatrist and psychoanalyst, meron palang 4 types of attachment styles. So, today sa ating final Valentine episode, i-discuss natin kung ano ba yung 4 na yon and ano kaya tayo doon sa 4 na yon, no? Kagaya nung sa love language, bibigyan lang natin ng name, ng meaning kung ano ba yun. Kasi, pwedeng marami din sa mga listeners natin ang hindi nakakaalam ng attachment styles katulad natin at kung ano nga ba yung attachment styles nila. Tsaka paano siya nakaka-affect sa relationships na meron tayo sa ngayon. So, according sa Attachment Project, yung 4 na to, una, anxious/preoccupied. Yun yung una. Second, avoidant or dismissive. Pangatlo, disorganized or fearful avoidant. And lastly, secure attachment. Sa isa sa mga 4 na to, wala akong naintindihan. Kaya nga, iintindihin nga natin ngayon. Okay, sa anxious preoccupied, parang ikaw yung laging nagda-doubt sa sarili mo. Tapos, yung partner mo, siya yung better half mo. Kailangan mo ng someone to make you feel better. So, yun yung understanding ko sa anxious preoccupied. Kasi ang sabi dito, adults with an anxious attachment style tend to have a negative self-view but a positive view of others. So, parang kumbaga, ang sinasabi dyan siya yung feeling niya palagi may mali sa kanya. Oo, or may kulang sa kanya. May kulang sa parang kanya. ganun. So, kailangan niya ng someone to Masyadong complete. mababa ang self-esteem niya. Yeah, pagka Yan, ganyan. correct. Oo.
Which is, pupunta naman tayo dun sa second, which is complete opposite naman nung number one. So, yung pangalawa naman, avoidant, dismissive, yun yung sinasabi mo kanina. Ano yung sabi mo kanina? Ang sinasabi ko kanina yung nung tamang hinala. Yes. Na kumbaga, laging siya yung may naiisip siya na may something's wrong or something's going on doon sa kung sino man or sa kapwa niya. Ano ba? Yes, Ano ba parang yun? ganun. Tsaka mas independent. Yung sabi dito is someone with the avoidant attachment style tends to believe that they don't have to be in a relationship to feel complete. So not necessarily may relationship. So kaya siya single. Yes. Oo, kasi Ayaw lang hindi nilang niya- dumepende sa Hindi niya iba. kailangan ng iba. Correct. True. Baka kasi naman siya ay independent. Strong independent Strong woman. independent woman. Yan. Or man. True. Diba? Yeah. Yung pangatlo, ano yung pangatlo, Kat? Disorganized, fearful, avoidant. Yun naman yung pangatlo. Yung mga may ganitong attachment style, actually, it's a combination ng anxious at saka avoidant attachment. Dahil nakadepende siya sa mood nila. Sa mood ng disorganized, fearful, avoidant. So, So, hindi siya makapag-decide. Medyo. Hindi, may ano siya. Yung may mood siya na super anxious siya. May mood naman siya na, ayoko. Confident na confident. Oo, parang, I don't need someone. Ganon. Pero minsan naman, yung mga disorganized, fearful, avoidant, they crave for attention. Mahirap yan, Mahirap yan. Hindi niya alam kung anong gusto niya. Oo. So, yung, ang sabi sa The Attachment Project, for adults with disorganized attachment, the partner and the relationship themselves are often the source of both desire and fear. So, pwedeng one day, gustong-gusto ka nila, and then the other day, ayaw ka nila. Ganun siya ka disorganized. So, people with this attachment style often struggle with identifying and regulating their emotions and tend to avoid strong emotional attachment due to their intense fear of getting hurt. Ang complicated Parang ang niya. hirap na mahirap kasama yung ganyan. Alam mo yun, yung may plano na kayo, nakaset na, tas biglang, ay parang hindi ko yata gustong sumama ngayon, o kaya, parang hindi ko, kinakabahan ako, may something na mangyayari. Kasi negative siya, di ba? Yes. Pero, pagka yung malapit na, ay hindi, gusto sama na lang pala ako. Go na. Tara na, Oo. let's go. Hirap yan. Undecided siya sa buhay niya. Undecided. Kaya nga sila disorganized. Oo. So, parang yung unang tatlo, ang negative, no? So, yung may positive ba dyan? So, yung Meron bang pang-apat, positive na attachment style? actually, yung pang-apat natin is the secure attachment. So, ito yung goal dapat. Ito yung attachment goals dapat natin. So, Kasi? ito naman, in contrast, the secure attachment style implies that the person is comfortable expressing emotions openly. So, sana all to. Mahirap to, madaling sabihin, pero napakahirap gawin. Oo, lalo na kung yung pagiging open mo is nakakasama ka ng damdamin. Alam mo yun, di ba minsan, hindi kasi, prank ka kasi ko yung mga ganon. Tapos, ang nagiging result niya in the end is, hindi mo napapansin na nakakasagasa ka na pala ng ibang nilalang. Pero, dito naman sa concept na to, ang sinasabi is may balance siya. So, yung secure attachers So, tend alam to... niya kung kailan niya sasabihin yung They gusto tend to niyang have a sabihin. positive view of themselves and others, so they do not overly seek external approval or validation. They can successfully identify and regulate their emotions and even help a partner to do so with theirs. So, goals nga to, goals. Napaka-mature ng person na may ganong type of attachment. Sana makahanap tayo ng ganito. Kasi definitely hindi ako to. Hindi, pero, ang sabi din naman, dito nga sa The Attachment Project, pinagmumulan nung attachment style natin, yung history natin, simula nung pagkabata pa natin, simula nung childhood pa natin. So, kung paano ka pinalaki, ganun ba yun? Correct. Kung Oo. paano yung environment May factor, mo. malaking factor actually. So, kung ano yung environment mo, kinagisnan mo, partly din doon yung mga beliefs. Diba? Possibly religion din, yung spiritual well-being mo. Kasi syempre, in terms of making decisions, yun yung mga affect, diba? Sa decisioning factor. Mostly naman ang behavior natin, ng pagtanda natin, ang basis niyan, kung anong nangyari nung pagkabata natin. Yun yung theory ni Freud, na kung ano yung mga na-experience
na-experience mo before nung bata ka, nagmamanifest siya pagka tanda mo. So, kung may mga bad memories or experiences ka nung bata ka, madalas, kinakalimutan, nare-repress. So, dapat, pagtanda mo, i-address mo pa rin yung mga ganong emotions para hindi siya mag-manifest into a negative, Pero hindi ba meron ding mga, not necessarily kung paano ka pinalaki, yun ka na, di ba? Exactly. Kasi meron din namang mga tao na nagra-rise above kung paano siya pinalaki, kung ano yung mga belief systems na kinalakihan niya, hindi rin naman yun yung sinusunod niya eventually, hindi ba? True. So, hindi mo rin masasabi na kung dahil dapat yung environment mo, dapat yun ka na. strong-willed yung tao. Oo, palagi ko dun siya papasok dun sa pang-apat na attachment. Kung ikaw yung nag-rise above, kung ba, dun sa Yun nga kasi yung attachment types naman, while nade-develop siya during early stage ng buhay natin, hindi naman ibig sabihin nun, hindi na siya mababago into more secure forms of attachment. Kaya important din yung self-awareness. Ito, kagaya niyan, nalalaman natin na, baka nandito ako sa number 1, nandito ako sa number 2 type of attachment. So, magiging aware ka ngayon, di magsastrive ka para mapunta ka dun sa number 4. So, now na that we know na yung first 3 styles of attachments, sila yung mga negative na character or negative na traits na kung nagfo-fall ka under those 3, we have to strive to be yung yung pang-apat. Diba? Yun yung ultimate goal. Pero kung, halimbawa, ikaw ngayon, tatanungin ka, since nalaman natin to ngayon lang, nagkaroon lang siya ng meaning. Ako pa 4, feeling ko. Wow! Wow! Grabe makareact ha. Feeling ko kayo yung number 1. Ay, number 2 pala. Hindi, ako honestly, feeling ko nandun ako sa number 2. Nandun ako sa number 2. Same. Ako din. diba? Nasa avoidant din Exactly. ako. Kung ano yung sinabi ko, yung number 2 kayo. Diba? So, nandun ka sa number 4. Explain, expound. Kasi naintindihan ko yung mga kalagayan. Feeling ko nandun ka sa number... Ako yung lagi nag-a-adjust. Feeling ko nandun ka sa number 3. Magulo ka kausap eh. Oo nga, disorganized. Passive-aggressive ka eh. Nandun ka sa number 3. Sa number 4. Hindi. Okay, number 3. At least malapit sa number 4. Hindi. Mas magulo ka nga. Worst yung number 3. Pero kayo ba, growing up, paano yung naging support system nyo sa family? Good question. Kasi magkaiba tayo. Si Terence ay panganay. Ako yung bunso. Ako solo child. So malaking factor yung very diverse. Yeah. So ito, paano ka as the eldest? Bilang panganay. Lalim na. Lalim. Kaya mo yun, hindi ko paano ba? Support system. Kasi, ako yung pinakapanganay sa amin, right? Maski sa amin mga ikaw yung support system. Ako yung pinakamapanganay. Ako yung pinakamatanda sa lahat talaga. So, most of the time, pagka may mga questions sila, lalo na ngayon, ako yung laging tanungan, anong gagawin ko ganito, anong gagawin sa ganito. So, I think, kaya ako masasabi ko nandun ako sa number 4 talaga eh. Hindi kasi, pagka, may problema na naman. Kaya kung minsan nga, may mga simpleng question na pwede mong itanong kay Google, sa akin itatanong. Pero yung growing up, paano yung suporta sa'yo ng parents mo bilang panganay? Kumbaga, dahil nga panganay ka, nabibigyan ka pa ba ng atensyon habang lumalaki or ang focus na yung mga mas nakababatang kapatid mo? So since growing up, wala rin kami, hindi lumaki ko ng walang, ang tatay ko sa construction, nanay ko nasa domestic helper, di ba? So, as in, lagi silang wala. So, ako yung nag-aalaga dun sa mga maliliit kong kapatid. May mga times na ganun ang sitwasyon. Kaya siguro, yung thinking ko is different. Ganun. So, in terms of support, wala akong masasabi. Pero hindi mo naman naramdaman ever na parang nagtatampo ka or parang feeling mo kulang yung pagmamahal nila sa'yo dahil nga ang nangyari ikaw na yung tumayong Siyempre, tinatanong mo yun nung lumalaki ka, bakit lagi silang wala? O kaya bakit laging kulang yung pamasahe? O kaya wala absent, walang baon, mga ganun. Paano siya naka-affect sa'yo now? Di nag-strive ako. Wow! Nice. Lahat ng scholarship, pinasukan ko eh. Nice. Hindi, that's true naman. Witness naman kami doon growing up. Lahat how you thrive. Diba? Kaliwat kanan. Sa kaliwat kanan, ni isa doon walang tinapos. Hindi ako makapag-decide, disorganized.
Pero, ikaw yung example ng character development. Kasi despite of having that background na, yun nga, panganay ka, tapos less less yung support. Andiyan nakasuporta pa rin naman ang magulang mo. Pero sabihin na natin siguro na hindi full, hindi 100%, ganyan. Pero, hindi ka naman lumaking disorganized or anxious. Kumbaga, nasasabi mo nga ngayon na nasa secure ka naman. Hindi naman siguro. Ako naman, so, bunso nga ako. Ang connotation sa iba nun, pag bunso, spoiled, ganyan. Attention na sa'yo. Pero sa akin, hindi masyado. Hindi Konti naman. lang. Lumaki rin akong independent kasi ang naging reason naman, since nung simula elementary, high school, nagjo-join sa mga contest. So, pumunta ako sinasama ko ng teacher sa kung saan lugar nang ako lang. Simula bata pa, kaya ko nang i-handle yung sarili ko ng mag-isa. Oo. So, I've been living on my own. Yun nga, nasobrahan nga lang. Sobrang independent ko. Sobra ko siyang na-enjoy na wala kang pinapaalamanan kung pupunta ka sa ganito, sa ganyan. So, kasi, in a way, may tiwala naman sa akin yung parents ko na alam ko yung ginagawa ko, kaya ko naman yung sarili ko, in a way. So, hindi ako yung spoiled na bunso na sinusundo, na hinahatid, hindi ganun. Ano pa nga yung nagugulat na lang sila, nandito ako sa lugar na to, nag-check-in na lang ako para in a way may alam sila na, nandito pala si Bunso, ganyan. Yun, right now, for me, so, kaya sabi ko kanyan, doon ako sa number 2, na masyado akong independent. Avoidant. Na confident ako sa sarili ko na I can survive on my own and I don't need someone else. Actually, yun yung parang pagka, di ba, sa start ng relationship, halimbawa, masaya siya sa umpisa, pero pagka, meron akong experiences na pagka nasa pangatlong buwan na, Sawa na? Hindi, yung nararamdaman ko na may nagtatanong kung asan ka, yung ganda parang parang ayoko nito, kailangan kong Yung may nagmamano. Kasi hindi ka sanay hindi kasi talaga even ako your sanay. family, being independent, growing up, even your family, hindi ka naman talaga yung tipong hinahanap. Nasaan ka na? Alas 11 na. wala Hindi ka tulad talaga. nung kilala ko na kailangan umuwi ng alas 7. O kaya kailangan magpaalam muna. Meron yung kilala akong ganun May kilala akong ganun. Diba? Mapupunta tayo dyan. Mapupunta tayo dyan mamaya. Dito muna tayo sa bunso. Okay. So, yun yung sa akin. So, aware ako doon kasi, I mean, nag-aral naman, psych yung course ko nung college. So, I'm very much aware kung ano yung sitwasyon, ano yung mali, ano yung mga dapat gawin. Do's and don'ts. Pero lagi kong sinasabi, madaling sabihin, mahirap siyang gawin. Yeah. At least may awareness. And siguro, yun lang. Kailangan ko siyang i-address talaga. Pero right now, I'm happy, I'm contented with what I have and who I am. Growing up na, yun nga, independent, ano yung mga naging challenges mo? Or meron ba? Oo, definitely meron. Parang, di ba, pag may problem ka, nasanay ako na isinusolve ko lang siya mag-isa, ganyan. So, there are times na parang yung sasabog ka na, kaya ko ba tong isolve mag-isa, yung ganyan. Pero hindi kasi ako sanay mag-seek ng help from others. So, minsan, siya Disadvantage disadvantage. Kasi minsan, kailangan mo talagang ilabas or kailangan mong may pagsabihan. Pero right now, kaya naman. Good thing na meron akong background with psychology na nakakaya ko siyang i-handle. So, for the others na hindi ganun ka strong-minded, siguro baka Bumitaw na. Oo, true. Mukha lang, yung iba, again, mukhang masaya from the outside, pero may pinanggagalingan pala. May pinagdadaanan pala behind that smile. Parang mga ganun. Wow, lalim na, Beshi. So, tapos na si Ina. Kanina na pag-uusapan natin yung walang pinagpapaalaman. So, Kumusta naman? sino yung Kumusta naman kailangan ba yung paalam? kilala namin na kailangan may paalam pala? Teens kasi to teens pa siya. BB teens.
PBB teens, kailangan magpaalam. Kasi, unlike kayong dalawa na marami kayong kapatid, ako only child lang. Mhm. Okay. Tapos, may factor din na I was raised by a single mom. Okay. Yun. So, ako naman, siguro, ang naging effect sa akin nun, hindi naman sa sa akin, actually, never ko naman naramdaman na nagkulang ng hindi naman ako yung tipong nagkulang ng pagmamahal ng magulang. Kahit technically, single mom yung nagpalaki sa akin. Hindi ko tipong naramdaman na, wala akong tatay or whatever. Kasi, growing up, andun din naman yung ibang family members namin. So, ayun. Although, nabanggit ko last time na hindi ko talaga love language ang words of affirmation. Kasi, siguro, growing up, hindi din naman talaga ako sanay na yung pinipraise verbally. Mhm. Hindi, And feeling ko sa Asian culture, wala yung words of affirmation. Hindi masyado. Hindi masyado. Merong mga ganun. Ngayon na lang yung ganun. mga ngayong generation. Pero Yung time natin, hindi talaga. and Hindi. time before us, walang ganun eh. Walang ganun. Hindi Wala. talaga. So, sa akin, hindi okay lang. Parang sa akin, hindi ko siya hinahanap. Yung ganun, na parang, sige, kaya mo yan, go, ganyan. Oo. Pero may mga times din naman na kahit hindi nagsasalita nanay ko, alam ko kapag supported niya yung bagay na ginagawa ko or ayaw niya yung bagay na ginagawa ko. Kahit walang verbal cues or whatever. Unlike noon na, halimbawa, like ako, pagkagabi na, di ba? O, umaspata ka lang, umuwi ka na. Kasi gabi na. Hindi yung, uwi na, gabi na, kasi yung magdidilim na, kailangan nakauwi na. Hindi ganun. Hindi ka mauuwi, may multo dyan sa labas. Ganon. Mga Diba? panahon din, no? Ayun nga din yung, isang malaking difference namin ni Ina. Kumbaga siya, lumaki siya ng independent. Ako naman, kahit gusto kong maging independent, wala akong choice. Kasi, dahil nga mag-isa lang ako, Nasa iyo lahat ng focus. nasa akin lahat yung focus. Oo. Wala kang maputurong iba. Oo, walang ibang pwedeng pag-focusan kundi ako lang. Kaya, andun yung, kumbaga, sanay ako na hinahanap, sanay ako na kailangan kong magpaalam, sanay ako na may curfew ako, sanay ako na hanggang ganitong oras lang ako, ganon. So, sa tingin mo, paano siya naka-affect sa attachment style mo right now? Right Yung now. sabi mo, nasa number 2 ka din. So, Avoidant, paano dismissive, paano naging ganon? Supposedly, dapat nasa ka? Dapat nasa one siya. Nasa 1 ka. Kasi, Oo. merong Anxious. something na magko-complete sa'yo. Magko-complete sa'yo. Oo, pero bakit nasa avoidant ka? Mm. Kasi nag-level up ka na. Ganun ba? Dahil na-realize na niya yung mga yon, nasa level 2 na siya. Number 2. Feeling ko hindi ka nasa number 2. Kasi, Sige, ako? ano ka naman eh. Yung Anxious. yung tingin mo naman sa mga tao, okay naman eh. Hindi mo naman sila... So, anxious ako? Feeling, mas marunong ka dun sa Hindi, mayari. wait lang. no? Oo nga, bakit mo ba siya pinakikialaman? Hindi. Okay, Hindi, okay sige. lang yan kasi feedback yan. Kasi in a way. Hindi, sinasabi ko lang siya na dismissive. Pero to be honest, I took the test yesterday. Anong Nasaan lumabas? Anxious. See? Hindi, alam niyo kung bakit ko ayokong tanggapin na anxious siya. Bakit? Kasi yung anxious, ang sabi dito, fear of abandonment. Kat, yan yung mga underlying emotions mo na ayaw mo siyang tanggapin. nire-repress mo siya. Nire-repress mo, pero yun Talaga? Yun. Yes, Oo. that's Hindi true. naman. Nasa denial. Nasa denial. period. Beshi. Hindi nag-joke yung mga test na yan. Dapat wala tinig din natin. Sige, sa susunod, iti-take namin yan, then babalikan natin tong Sige, take episode yan na to, tomorrow. no? Ay, hindi, comment na lang natin doon sa... Iko-comment Kasi Sa siguro, natatakot ako na maging dependent sa iba. Kaya parang ayokong tanggapin na anxious, preoccupied ako. Yeah, in a way. Kaya Pero the dinideny mo next siya. step to moving on is acceptance. Yeah, true. Para makapunta ka sa number 4, kailangan mong tanggapin na nasa number 1 ka. Okay, sige. Maniwala ka sa amin, alam namin yan. Pinagdaanan namin yan eh. Hindi, alam mo, kasi di ba sabi mo, nung bata ka, hindi ka sanay sa affirmation, sa ganyan. Yun nga eh, hindi ka sanay. So, sa subconscious mo, You're looking for it. Kahit na hindi mo siya Hinahanap. gustong marinig or feeling mo, hindi ko yan kailangan. Pero at the back of your mind, sa subconscious mo, hinahanap mo yun. Kasi lahat naman ng tao, may need for love, for affirmation, for
acceptance. Lahat ng tao merong ganyang feeling. So, sinasabi lang natin na hindi, okay lang. Pero, lumalabas siya. So, in a way, number 1 ka. Talaga? Okay, Yes. sige. Yes. Siguro yun nga, in denial ako. Ayoko siyang tanggapin na ganun. Pero it's not that, I mean, It's not bad. Bad, Oo. Well, negative trait siya somehow kasi yung first three nga is Yeah. negative, di ba? Pero, ang importante doon is na identify mo siya. So, alam mo. Hindi ko nga ma-acknowledge na actions ako. Kasi nga, nandun ka pa dun sa part na Dinideny mo siya. dinideny mo yung pagiging kulang mo. Alam mo yun? Mm. Something is missing. Okay. Na yun yung pessimistic ka Siguro. towards yourself. Siguro deep inside me, gusto ko maging avoidant, pero hindi yun. Oo. No? Hindi. Tsaka hindi ka talaga yun. Kasi ano kayo, mabait, I mean, sa ating lahat, feeling ko, ikaw yung pinakamabait. So, gusto mo siyang i-maintain yung ganong Relationship Oo. sa other people. Oo. So, yun nga, tsaka positive yung tingin mo sa mga tao eh. Oo, walang masamang Walang tinapay. masamang, true. So, nandun ka talaga. And it's good na dinake mo yung exam. Yun naman yung, I think yun yung purpose ni John, ni parang John, na maging aware tayo sa mga gantong bagay, may exam para mas malaman mo na ito pala ako. And then, take the necessary steps kung paano ka mag-i-improve. Correct. And shareable yung link, di ba? Pwede natin yung Yes. i-share Oo, sa pwede episode nating natin. ilagay doon sa description Yeah. para Baka gusto ng mga ka-lighters i-take din nila. then Oo, yes. it's for free. Definitely, Yes. it's for free so they can take And the i-comment test. nila yan kung ano sila doon. At i-comment din nila, tama. So, sa tingin nyo, bilang mga, sa kultura natin na Filipino, paano na impluwensyahan yung attachment styles natin? Kasi kanina nga binanggit mo, 'di ba? Parang noon hindi naman sa atin nung generation natin when we were still young. Hindi tayo sanay na parang may words of affirmation, may ang galing-galing mo naman. Wow, palakpak ka. Pag nadapa ka, tapuntahan yung mga bata ngayon. Yung mga pamangkin ko, pag nadapa, hahabulin agad. Lang masakit. Hindi nung lalang, nadapa ako. Sabi, takbo ka kasi ng takbo. Sinabi ko sa'yo. Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi ka mapirme. Ganon. o kaya malayo sa bituka yan. Ayan. Huwag kang iiyak. Ganon. Sobrang layo na nung Diba? nung approach noon versus sa approach ngayon. Correct. Tsaka before, parang pina-frown upon pa kapag yung babae ay strong, independent. Parang before, pagka babae ka, kailangan, ang goal mo lang sa buhay, mag-asawa, mag-anak, alagaan yung pamilya. Yes. So kapag ka Trabaho ka, yung career yung inuna mo. Yes, parang, ay, may mali sa kanya. Oo. May kulang sa buhay mo. Parang mali ang daan na tinatahak mo. Ganun siya before. Ngayon, ganun pa rin, pero mas may improvement. Acceptance Less- na ang society. less na, Oo, yes. true. Correct. At based sa mga studies ngayon, mas marami ng late na nag-aasawa, hindi lang sa babae, pati sa mga lalaki. So, nagiging mas priority na yung independence, yung career, although may pros and cons din yun, syempre. Oo, 'di ba sabi nga noon 'di ba pagka pinapalaki ka ng mga or kahit nakita ka ng mga tito, titas, yung mga nakakatanda sa wag mo na mag-aasawa, ha, mag-aral mo nang mabuti, magtay maka-graduate, pagka naka-graduate, ayusin ang karera. As ngayon na may karera ka na, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Disorganized din sila minsan. Magulo din sila. Dati ang fear nga is mag-asawa at mabuntis ng maaga. Ngayon, ang fear na ay hindi na mag-aasawa at hindi na mag-aanak. Baligtad na. Kaya alam mo, importante talaga na alam natin sa mga personal na pamumuhay natin yung attachment style na meron ka. Now that you know, kasi kanina inumpisahan natin tong episode natin na clueless pa tayo. Ano ba yung attachment style? Oo. Why? Because kung alam mo yung attachment style mo, then makakapag-adjust ka, magiging, aware ka sa sarili mo na, hindi ko pala dapat to gawin, or dapat ito pala yung gawin ko. Diba? Tsaka, kagaya niyan, nalaman natin na meron pala tayong mga bagay na hindi tinatanggap, meron pala tayong mga bagay na dinideny sa sarili natin. Important na
yun, try natin i-take yung test para mas maging malinaw kung ano. Kasi ako feeling ko number 2. Pero baka pag tinake ko nga yung exam, hindi naman pala. Number 4 pala ako. Oh. so, para mas malinaw lang. And makakatulong kasi siya on how we are going to handle relationships na natin. Although wala naman tayong ka-relationship ngayon. Pero hindi lang naman sa love, even with our friends, our family members, yun. Sabi nga sa attachmentproject.com, chances are, marami daw sa atin talaga ang hindi fully na-identify yung traits of secure attachment natin. And if you identify yung naisa ka dun sa mga may insecure attachment, katulad ko na hindi ko pala alam, it is highly recommended na we actively address the issue through increasing self-awareness. So, dun mo sisimulan. Yun nga, yung as we encourage them, pwede nilang i-take yung test for them to know ano nga ba yung attachment style nila, and then from there, may self-awareness ka na, you work on it. Self-development. Yun. And yung, if you need help, you may seek help. Diba? If needed. Correct. And so, kung sa mga ka-lighters natin dyan, if you decided to take the test, and kung gusto nyong i-share yung result, follow nyo lang and comment nyo lang yan sa ating mga social media platforms. Pa-comment sa Facebook page, Instagram page namin, and then yun, sa YouTube, kagaya nung ginawa nung napaka-supportive kong ate. Yan. Pa-comment na lang. Ate, take the test. So, once again, we would like to thank our supporters. Baka meron kayong gustong i-shout out ng mga friends natin na nakikinig. Shout out dun sa manager ko, nag-comment at kay Nancy. Hi, Nancy! Hi, Nancy! Nancy, hello! Thank you Nakinig so siya much. dun sa Usapang self-love. Usapang oo. self-love. Yes, may mga siya doon, comment, take away siya doon. Dapat binasa natin pala. Sa susunod. Sa susunod, basahin natin sa susunod. Tsaka shout out sa ating ampon na may birthday ngayong Feb. Oh, Birthday niya, happy birthday, Happy Mayan. birthday, So, Mayan. madalas din siyang mag-comment. Nabasa ko yung question niya one time, ano ba yung question Meron niya? siyang question dun sa last Sa episode last natin. episode. Sige, basahin natin. About yan. selfishness, something. Oo. Sige, basahin natin. Maganda yung tanong niya. Actually, nung nabasa ko yung question niya, napaisip ako eh. Sabi ko parang, ano? Oo. So, merong question si Mayan dun sa episode natin ng Usapang Self-Love. Ito yun. Nag-comment siya sa Instagram. Sabi niya, where do we draw the line between loving ourselves and being selfish? Oh, yeah. Mm-hmm. Sige, sagutin nyo. Binigyan pa kami ng assignment, man. Hindi, syempre, sinagot natin siya dun sa sinagot kanyang natin question. At ito nga yung sagot ng Usapang Light Podcast. Ano ba yung definition ng selfishness? According to Oxford Dictionary, selfish is lacking consideration for others, concerned chiefly with one's own personal profit or pleasure. So, self-love promotes well-being, di ba? Pero, nagiging selfish na kapag nadidisregard mo na yung feelings at pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. So, well, just because you love yourself and care for yourself, it doesn't make you selfish, okay? However, don't forget to show empathy and respect for others. Pinaka-practical na example niyan, yung bigayan ng, tawag nito, yung sa government during lockdown. Ayuda. Yung bigay ng ayuda. 'Di ba? Yung lahat 'yan meron eh. Pero yung merong kung selfish ka kapag ka ikaw na namamahagi nito or ikaw na part nung sa distribution hindi mo binigay yung para dun sa kapwa mo. Selfish 'yun, hindi 'yun self-love. Diba? Yun. Nag-take advantage ka Oo, na kasi At may merong naapektuhan naapektuhang iba doon sa action na ginawa mo. Yes. Yes. So, tulad ni Mean, if you have any questions, just comment and then we will try to answer it. So guys, thank you very much for listening and for enduring the next how many minutes sa episode namin today. Natapos natin ang ating Mini-series! mini-series. Yes! Yay! Thank you so much for supporting this mini-series. And sana mabigyan pa namin kayo ng marami pang episodes this year. Yes. Feeling ko kasi marami nag-aantay. Wow! Nakakagana naman, no? Kaya nga naman, hanggang sa susunod mga ka-lighters. See you later!